Magapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentar, konsultasyon sa ligong ito. Kakibad ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon Kristo, subay ng kaliban ng kaliban ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng We Boys Fair Justice on accusations of VP Sara and President Duterte at mga co-accused niya. So, inaakusahan at ikot si VP Sara Duterte bilang pasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao at kaisa ng DDS o Davao Death Squad sa extrajudicial killings nito over drug war noong panahon ni Pangulong Duterte sa kanyang drug war. So yun, at inaakusahan din si Pangulong Duterte bilang siyang drug lord sa Davao at pinapapatay nito ang mga kalaban nito sa droga, at maging sina Senator De La Rosa at Senator Bongo ay sinasangkot din nitong di umano'y dating hitman police officer ng DDS na kanya. So, bali ngayon doon sa issue noong drug war noon na ang nirereklamo sa International Court sina Pangulong Duterte over drug war, na kung saan ay ang aligasyon maraming araw extrajudicial killing o salvaging na gusto ipapanagutin sila dahil libo yung sa tingin nila ay napaslang na sinalvage ni ayon sa legal operation sinasabi. So ngayong issue nito umuugong at dinadawit ngayon si VP Sara doon ng isang dating death squad o yung ng nila Pangulong Duterte di umano doon sa Davao. Siya daw yung isa sa pasimulo ng Oplan Tokhang doon sa Davao. Hindi ba yung Oplan Tokhang pangkalahatan yun na ano? So lumabas bilang witness itong si Las Cañas laban kina VP Sara at ating Presidente Duterte at mga nabanggit senador. Di umano ay naisumiti na sa ICC sa isinagawang pre-trial nito ang mga dokumento ng pahayag ni Las Cañas. So yun, bali ginagawang material witness niya ng DDS over doon sa mga out of bali yung pag-witness niya out of legal operation ng mga pamamasa lang doon sa mga involved sa drugs. At saka yun sinasabi nga nakasal niya si Pangulong Duterte mismo yung nagpapatakbo ng droga doon sa Davao. Ayon sa kanya, pinapapatay niya yung lahat ng mga kalaban niya sa droga. Parang mga ganun mga bagay, no? Na yung lumalabas na niloko daw niya sa bayang Pilipino, at sa kanyang drug war hindi naman talaga para supilin yung mga involved sa drugs, ng mga drug lord, drug pusher, kundi iligpit yung mga kalaban niya sa droga, yung sa droga na yan. Yun yung lumalabas na pa sinasabi ni nung Las Cañas. So ngayon, credible kaya yun. Ngayon, ang promotions at People's Anti-Crime Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng hustisya at karapatan ng tao. At patas na peace and order implementation sa bansa. Sa issue ito ng akusasyon at pagling kay VP Sara Duterte at pagdidiin kina Pangulong Duterte at Senator De La Rosa at Bongo nitong state witness na si Las Cañas etc. ay naway magkaroon ng pagkapayron ng patas ng hustisya at human rights sa issue dito upang umiral yung katarungan. So due process siyempre, at hindi magkaroon nung sa mga aligasyon na yan. Siyempre maraming kalaban din ng Pangulong Duterte, din sila VP Sara. So dahil sa due process para ano ba yung totoo, at mahirap din naman magbibintang kagaya nga nung ating sinasabi, magbibintang makakahikayat ka pa yung pagkakasala yan. Hindi naman gusto ng Bible yun. Siyempre ngayon
ay kahit nasabi mong naglipana na yung mga napas lang noon na binabalita, eh ano pa ipatuloy natin na talagang sila pinas lang. So, yung mga pamilya syempre umaanga, lalo na yung out of legal operation. Kasi out of legal operation, kapag may pinatay, sigurado abuse o talagang sinalvage. Ngayon, pinunteriya talagang patayin. Murder talaga. Ngayon, sino ba nakalagot? Yun ngayon yung accusation ng Las Cañas as out of legal operation na doon sa pang sila ay o yung pagpapahiran ng drug map. Marami silang pinapatay ng mga involved sa drugs. Kaya ang issue nga ay hindi pa rin lang yung mga involved sa drugs, yung kalaban nila Pangulong Duterte. Dahil si pinagbibintangan na siya nagpapatakbo ng droga doon sa Davao, etc. Mga ganun mga bagay. So, kaya ngayon ay yung issue ng investigasyon ng ICC ay matagal nang sinasaraduhan ng ating pamahalaan mula kina Pangulong Duterte pa yan, at ngayong administrasyon Marcos naman ay ganun din, hindi ayon sa kanila ay sinusunod nila yung proseso na kung saan ay wala nang jurisdiction ngayon ICC dahil nga sa diba, pinatanggal ni Duterte yung ating connection sa ICC. So ngayon wala po pwede mag-iimbestiga na dahil nga sa wala na tayo sa ICC. Ngayon, ang sinasabi maaaring imbestiga ng ICC yung 2 years na bago tayo kumalat. Umabot kasi ng 2 tayo kumalat. Sa 2 taon na yon, yun yung maraming kasagsagan ng mga sa drug war na maraming pinatay. Ngayon, yun yung maaaring imbestigahan pa, maaari siguro ng ICC kung sila na dapat na maaaring suportahan ng ating pamahalaan sa pag-iimbestiga doon. Kaya yun yung controversial na maaaring pinagpipilitan ng ICC, kaya pwede pa sila mag-imbestiga, hindi na tayo miyembro ng ICC. So yun yung issue na tayo ngayon ay kaya tayo ay wala na doon sa ICC. Nasa bali local court gagawa para diyan. Kaya ang daming investigasyon sa Senado. Tapos ay isasampa sa korte yung mga inang na-involved sa drug war ng mga pulis. Diba napakasuhan yun yung mga inang namatay na para yung salvaging. Diba? Napakasuhan yung iba. Yung iba naman ay hindi. So marami, hindi ilan lang yung nakasuhan ay ang issue, libo yung nangyari. Diba? So, doon sa legal operation, ilan na police na lumabag sa di umano abuso, yung hindi kwentro yung nangyari. Yung mga non-state na salvaging, diba? Yun ang murder. Yun ang problema yun. Ang justisya ng mga naghahabol sa kanila ay sa kanila paglilift sa over local court na lamang o dito sa ating korte at maaaring sandigan bayan o ombudsman, RTC, etc. lumilipis sa kanila. At ang magagawa ng kaso ay siyempre yung CHR, PNP. Yan dyan sa CHR, PNP o maaaring yung ayas kung sa mga pulis ang involved, halimbawa. So, ang magsasampa ng yan, yun sila yung maaaring magkasampa ng kaso. CHR, DOJ yan. So, ano ba yung mabuting hakbangin ng ating Pangulong Marcos over nga dyan sa drug war na hinahabol ng mga biktima. Siyempre, kahit naman sino ay hahabulin yung pamalaan o kung talagang merong nangyaring pang-abuso sa salvaging in front of them. Siyempre, mga naharap-harapan sa iyo, pinatay. Halimbawa, legal operation or non-legal operation. Tapos, ay lumalabas kapag yung report, legal operation, di ba? Halimbawa, legal operation. Or, lumalabas na gawa ng o sino mang mga killers yan na pumapatay ng mga vigilantes, grupo, individual, pumapatay ng mga ganyan mga involved sa drugs. So, siyempre habulin. Sino yung ngayon pinapanagod? Si Pangulong Duterte na yun, chief of police natin si La Rosa at iba't iba mga involved.
So ngayon sila yung nakasampa ng kaso doon sa ICC. Ngayon, dahil di ba naglipis nga, may lumutang na witness, DDS, former DDS, the witness. Sinabit niya yun, si BP Sara na, at saka si Bongo, mga ganun na nangyayari. So ngayon ay yung, ano ang dapat gawin ng ating Pangulong Marcos, pa-imbestigan nyo ba sa ICC yan, or local court, yung kanilang pag-iaralin, to after the said ang ating Pangulong Duterte dun sa rin drug war, kung sino-sino mga involved, napapanagutin yung dyan. So, kasi malaking desisyon yung gagawin natin Pangulong Marcos kung papasukon yung ICC. Kasi nasa kanyang desisyon yan. Ngayon yung ating, siguro saka Senado, sila mukhang ano yung kanilang magagawa rin, over that, dun yung mambabatas at saka Senado. So, maaari siguro magpasa pa sila nung batas para pirma ng Pangulong Marcos para yung makabalik si. So ngayon nasa sa jurisdiction yata ng Pangulong Marcos yan kung papayagan niya mag-imbestiga yung ICC siguro ganon. At saka ng ating yung at saka itong ating itong abogado ng ating bansa ano nga ba yun yung sa solicitor maaaring ganon. So kung may papayag sila di sa kanamo siguro. Pero yun at yun yung maaari yung maaari para doon sa hustisya na hinahabol ng ilang mga kabiktima. So naging okay naman ang akbangin over drug war issues sa ngayon sa Marcos administration dahil sa napipigilan na ang yung mga pagpatay, yung mga salvaging na yan. Hindi na tayo basta nakakabalita naman ngayon. Puro yung mga legal operation nila ng ating PNP. Maraming ginagawa pa rin over laban sa droga na puro mga malalaking mga sindika, mga laking shipment ng droga na due process yung mga involved, mga drug user, drug lord. So yun na nagiging improvement doon sa drug war. So nabawasan yung overkilling. So mukhang ilan na lang yun na nagaganyan, na babalitan may napapatay sa enkwentro ng drug. Puro mga naikukulong na due process at saka nakahuli. So magandang bagay at yun na dapat mangyari. Pilitin may iwasan yung pagpapatayin nila yung mga involved sa drugs. Lalo na halimbawa user lang ay papatayin mo. Parang panahon ni Pangulong Duterte, parang may nababalita ang ilang user lang pinapatay na rin. So yun, kung ano naman yung kinakawin. So dapat ay pagdating ng user, ano yan kaya mga rehabilitation o mga parang re-regain sila, kakambak sa institution na binawin silang tao, pagbabagong buhay. So yung iba naman sa labas or i-rehab. So maganda yung ibang proyekto na yung sa barangay parang badak at iba pa bida na ngayon yung sa DA. So ngayon ay sabihin na papagbago sila yung mga involved sa drug pusher, mga drug lord, kakasuhan dapat and then due process kasi mahirap din naman meron kang parang gusto mong halimbawa abusuhin ng pamahalaan na drug pusher hindi naman o drug lords hindi naman mga ganun mga bagay na gustong abusuhin lang nasa pamahalaan ng mga umaabuso sa tungkulin. So, kaya sana yung ating Pangulong Marcos kanya rin direktibahan ng NP at maging ating PNP ng pamunuan nila iwasan yung pang-abuso maging makatotohanan lang accountable, transparent kung involved in drugs na ito talaga ay dapat na mahuli in his possession at yung process nga at kung paano mo sila hulihan as part of the protocol kung sa kasuhan hindi yung parang wala sa possession at lalo na halimbawa ang isa pang problema dun sa nangyari mo sa halimbawa yung isa na paghihinalaan mo lang ng droga kung ano na ang mangyayari. Siyempre kung siraan ka at galit sa'yo yung isang barangay o galit sa'yo yung kapwa-tao mo, tinuturo ka, nagdroga ka, di ba? So ngayon, tutokangin ka o ikaw ay para paningirampuri ang lumalabas, di ba? So kaya dapat maging mahusay yung yung due process ang gawin na kung saga involvement ng ganyan para yung mga ganyan na pag-iinalaan mo kung nahuli mo nagda-drugs sila ay aarestuhin at maaaring idaan doon sa badak or doon sa
rehabilitation o ikukulong, mga ganun mga bagay, ang parusa. Yun. Alam mo, at ganyan din yung mga ano ba, drug pusher, mga ganyan. So dapat ay iayos sa due process at hindi lang pagkatapos parang gagawa na ng mga kung ano ng mga dokumento, diba? Papaaminin. So syempre matatakot yung tao kung ganun eh. Pero kung tutuusin sa isang normal due process, kapag ikaw ay, ano ba, ay nilapitan ka, kaya adik ka raw eh, umano ka raw, di ba, bintang. So ngayon, pwede mo contest sa korte yun eh. Paningirampuri yan, pwede mo kasuhan ng paningirampuri at pakipag-ano ka raw, di ba, mga tipong ganun sa due process. Kaya, other else na legal remedy, paano kung wala ka sala? Halimbawa, di ba, nagbibilang ka ganun. Ano ang iyong legal remedy para supalpalin mo yung ginagano ka, di ba? Mahirap ano ang sasabihin mo kapag ikaw ay isa lang ka doon sa ganung bagay, di ba? So yun, na parang ka, alam mo, kagaya ngayon, kung si Pangulong Marcos, isang pangkaraniwan daw pinagbibintang rin siya doon sa ano, sa Bagao, di ba? Kung gano'n. Siyempre, Pangulo yun, pag pinagbibintang mo, hindi mo pwede, baka ikulong kung sino mang ninira sa kanya. Kaso nanira sa kanya si Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, mga friendship sila eh. Medyo nagbangayan, di ba? So, issue pa naman ngayon ang nagbabangayan itong dating solid friendship ni dating Pangulong Duterte at President Marcos dahil sa umano sa pagka ng konstitusyon at ICC investigation, etc. Nagbintangan pa sa drug using. Ngayon, naliling at sinasangkot na din si BP Sara sa drug war issues noong Duterte administration. So, yun. Kaya siguro, ay, ano, yung, may malaking problema ngayon yung ating pamahalaan. Parang nagkakaroon sila ng hinwaan regarding yung sinasabi natin na parang company na Pangulong Duterte because parang mapayag na yata yung ating administrasyon na papasukan yung ICC. Pero yung pagbisita rito ni Special Rapporteur Irene Can, hindi naman para ang lumalabas na yung parang kanyang ina-assess yung ano lang yung human rights situation, ibang mga recommendation. Wala naman sinasabi over drug war na recommendation. Pero hindi nilino ko kung alin yung nag-pre-trial, hindi naman yata yung special rapporteur na yun, yung mag-pre-trial, hindi naman siya taga-ICC, kundi UN special ano lang yun sa human rights para magano yung human rights. So medyo parang minamasama yata ni na Pangulong Duterte. Ano pang ibig sabihin na maaari may iba ng taga-ICC dito na maaari nag-investigate kasi nag-pre-trial na raw eh. Sabi gano'n. Pero hindi naman yung gagawin ni Irene Can kasi special rapporteur lang siya. Hindi naman siya sa ICC. Maaari na siguro na i-hain din sa kanya yun. Pero actually, assessment yun. Pero wala naman siya nabanggit sa assessment niya. Saka sa recommendation o drug ban. Ang kanyang pinagtuunan doon yung red tagging. Saka mga pagdepensa sa defender human rights at saka yung sa mga journalists. Yung kanyang ibang dahil ang kanyang particular na sinala rito yung sa freedom of speech eh, saka sa expression, so opinion. So yun yung kanyang binigyan na pag-ibayuhin at iba't ibang pag-ibayo ng human rights sa ating bansa. Yan. At ngayon yung sinasabi nga niya, pag-ibayuhin ng ating Pangulong Marcos yan, sinasabi na ito, anong gagawin natin Pangulong Marcos regarding sa mga nangyayari na yan. At sila yung nagbabangayan ng Pangulong Duterte. So, dapat ano man ang nasa likod ng issue ng mga yan at ang ICC stand ng pamahalaan, I will hope ang fair justice ay pairalin for good of all. So yun, yung gawin ng ating Pangulong Marcos resolve niya mabuti yan kung ano yung sa ICC. Pangalawa yung sa People's Initiative daw na sa Constitution, para medyo nagagalit siya, para mayroong gusto si Pangulong Duterte hiwalay yung Mindanao, mayroong gusto niyang i-insert doon sa People Initiative. Ano bang gusto ng People Initiative, di ba? So yun, kung gusto niya isama yun, pag-usapan nila mabuti yun, pero kung anong pare-parehas nilang interest doon sa pagbubukas noong konstitusyon. So yun, pero para sa atin tayo ay mayroon tayo, hindi natin gusto kasi yung provision na gusto nilang baguhin kasi
foreign policy. Hindi natin gusto na sa foreign policy. Pero meron tayong gusto na gawin diyan sa konstitusyon na makapagpapaganda at makapagpapabuti sa ating lipunan Pilipino, lalo na pagpapaigting ng human rights. So, in the other hand, dapat magkasundo ang Pangulong Marcos at Pangulong Duterte. Ang mabuting pamumuhala sa bansa at hindi magkaroon lamang ng gulo sa Pilipinas. At sa halip ay pagpapaunlad ang inyong isipin at magpaira ng patas ng justisya at pagtugon sa karapatang pantao. So, yun dapat na pagtuunan ni Pangulo. Kasi sayang din yung kanilang effort, yung kanilang kampo, syempre, for para sa kapayapaan. Yung kaguluhan din yun eh. Pangalawa, sa iba't ibang maaaring epekto nun sa ating ekonomiya. At doon sa pagpapasa ng konstitusyon, isipin nila mabuti kung ano yun. Kung ano ba dapat bang gawin yan o hindi. O suportahan nila yan o hindi. At tingin nila yung pagtatalo ngayon doon sa kanilang hinanakitan doon sa ICC ay yung pag-isipang buti nila yan. At ano rin yung pakikialam ng tao for the justice, di ba? Sa atin dyan, fair justice at pag-isipang buti ni Pangulong Marcos, kung paano pa yung fair justice dyan doon sa sinasabing akusasyon na yan, kung saan ay ano ba yung dapat, di ba? So, ano man ang interest ng bawat isa sa constitutional change, daanin ito sa patas na pag-uusap at walang deceptions, etc. etc. Dito sa usapin ng ICC, fair justice sa modus natin dyan at naway gabayan ng ating administrasyon in fair justice. Muli, ang kaliwanagan ng Balinasang Padali ay pumabay. Ating lahat mula pamahalaan at mga Pilipino at tanimayan ng mabuting balita at ang pamahalaan ng mamahalaan ng mabuting, matuwid, makatarungan, patas ng justisya at tumutugon sa karapatan. Yung mga Pilipino ay sumunod sa ating pamahalaan, sumuporta ng tao at sa gayon tayong lahat ay makapamumuhay ng mapayapa at ayon sa karapatan at tayo higit ang unlad sa ating pagkakaisa at tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual sa pagtalimana at pagiging mabuti. Yung magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsabusin naman ng Tactics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa inyo. Magandang hapon sa inyo lahat.